11 kabanata. Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan nga po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang inyong pangalan. Naway magsimula na ang inyong paghahari. Bigyan ninyo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin ninyo kami sa aming mga kasalanan. Yamang pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag ninyong hayaang malagay kami sa matinding pagsubok. sinabi pa rin niya sa kanila, Ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo ay nagpunta sa isang inyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo na akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pangungulit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung siya'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. At mula noon, ang dating pipi ay nakapagsalita na. Kaya humanga ang mga tao. Subalit, sinabi naman ng ilan sa mga naroon, Si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magparayas ng mga demonyo. Ilan namang nagnanais na siya'y subukin ang humiling na magpakita siya ng isang himalang magpapatunay na siya'y mula sa Diyos. At dahil alam ni Jesus ang kanilang iniisip, sinabi niya sa kanila, Ang kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat ay babagsak, at ang sambahayang nag-aaway-away ay mawawasak. Kung may mga pangkat sa kaharian ni Satanas na naglalaban-laban, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Kung ako'y sa kapangyarihan ni Beelzebul nagpapalayas ng mga demonyo, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos. At ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay, nadala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya talunin ng isang taong mas malakas sa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang kanyang mga ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasama sa pag-iipon ay nagkakalat. Kapag umalis sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik niya, ay matatagpuan niyang malinis at maayos ang bahay.
Kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong mas masasama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sasama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong yon. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Mapalad ang babaeng nagdala sa'yo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa'yo. Ngunit sumagot siya, Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, Napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Honas. Kung paanong si Honas ay naging isang palatandaan sa mga taga-Ninive, gayon din naman, ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang reyna ng timog laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Solomon. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Honas ang naririto ngayon. Walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang yon, o kaya'y ilagay sa ilalim ng takalan. Inilalagay ang ilaw sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Ang iyong mata ang pinakailaw ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buo mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Kaya't mag-ingat ka. Baka ang liwanag na inakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Kung nasa liwanag ang buo mong katawan at walang bahaging nasa dilim, lubos siyang maliliwanagan. Para kang tinatanglawan ng isang maliwanag na ilaw. Pagkatapos magsalita, si Jesus ay inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumulog sa hapag. Nagulat ang pariseyo nang makita niyang si Jesus ay hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang lumikha ng nasa labas ang siya ring may likha ng nasa loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga tasa at pinggan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Kahabag-habag kayong mga pariseyo, ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng yerba buena, ruda at iba pang halamang panimpla sa pagkain. Ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ang una, ngunit hindi nyo dapat kaligtaan ang ikalawa. Kahabag-habag kayong mga pariseyo, mahihilig kayo sa mga tanging upuan sa mga sinagoga at ibig ninyong pagpugayan kayo sa mga palengke. Kahabag-habag kayo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, kaya't nalalakaran ng mga tao nang hindi nila namamalayan. sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, Guro, sa sinabi niyong yan, pati kami kinukutya ninyo. Sinagot naman siya ni Jesus, Kahabag-habag din kayo, mga dalubhasa sa kautusan. Pinagpapasan ninyo ang mga tao ng mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri hindi ninyo ikinagalaw sa pagtatala ng mga iyon. Kahabag-habag kayo! Ipinagpapatayo pa ninyo ng magagarang libingan ng mga propetang pinatay ng inyong mga ninuno. Sa gayon,
kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa ng inyong mga ninuno, sapagkat silang pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtatayo ng libingan ng mga ito. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang ilan ay papatayin nila at ang iba na may uusigin. Sa gayon, pananagutan ninyong mga nabubuhay sa panahong ito ang pagpatay sa lahat ng mga propetang pinatay mula ng likhain ang sanlibutan, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng dakong banal. Oo, sinasabi ko sa inyo, kayong mga nabubuhay sa panahong ito, mananagot kayo sa kanilang pagkamatay. O kahapag-habag kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ay pinagkakait ninyo ang susi ng kaalaman. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang ibang ibig pumasok. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, nagsimula na ang mga tagapagturo ng kautusan at pariseo na siya'y tuligsain. Malimit nilang tanungin siya tungkol sa maraming bagay upang masilo sa kanyang pananalita. 12 kabanata. Samantala, dumaragsa ang libu-libong tao at sa dami nila ay nagkakatapakan na sila. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo sa lipadura ng mga pariseo. ang tinutukoy niya ay ang pagkukunwari ng mga pariseo. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay pagsisigawan sa lansangan. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan. Subalit maliban dito ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Ang katakutan ninyo ay yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba't ipinagbibili ang 5 maya sa halagang 2 pera lamang? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin din ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsasalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit, ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harap ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyong ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na yon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat niyong sabihin. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana. sumagot siya, Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? at sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili,
Hayan, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't mamahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili?" Ganyan ang sasapitin ng sino mang nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabahala tungkol sa pagkain kakailanganin ninyo para mabuhay, o tungkol sa damit na kakailanganin ng inyong katawan. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni umaani. Wala silang bodega ni kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng Diyos. Oh, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pagkabalisa? Kung hindi ninyo magawa ang ganoong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang at unawain kung paano silang lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi? Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa kabila ng kanyang kayamanan, ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa kanila. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananalig sa Kanya. Kaya't huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag kayong mabalisa. Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Kaya't pagsumikapan muna ninyo ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagpili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-impok kayo ng kayamanang hindi nawawala. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat dooy walang magnanakaw na pumapasok at bukbok na naninira. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga utosang naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Mapalad ang mga utosang aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, magbibihis siya. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Mapalad sila kung maratnan niyang handa sila, maging sa hating gabi o sa madaling araw man siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng ama ng tahanan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? sumagot ang Panginoon, Sino nga ba ang tapat
at matalinong katiwala. Sino ang alipin na pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Mapalad ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping yon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. At dahil dito'y pagmamalupitan niya ang mga kasamahan niyang aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit siyang parurusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Ang alipin namang nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinagagawa nito, ay parurusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay parurusahan ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y napapagapag hanggat hindi ito nagaganap. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambahayan ay mahahati. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyanang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyanang babae. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, Kapag nakita ninyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At ganun nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkakaganoon nga. Mga mapagkunwari. Marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang dapat ninyong gawin? Kapag ikaw ay isinakdal, makipag-ayos ka sa nagsasakdal sa iyo habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo kanya. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. 13 kabanata. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo habang ang mga ito'y nag-aalay sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, Akala ba ninyo, dahil sa sinapit ng mga taga-Galileyang yon ay sila na ang pinakamasama sa lahat ng mga taga-Galileya? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno.
Ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka po sakaling mamunga na sa darating na taon. Kung hindi pa, ipaputol na po ninyo. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdamang likha na isang masamang espiritu. Siya'y hukot na hukot at hindi na makauna. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi sa kanya, Magaling na kayo. ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. At noon di gumaling ang babae at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, May 6 na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na yung kayo pumarito, upang kayo'y mapagaling sa inyong mga sakit. Huwag sa araw ng pamamahinga. Sinagot siya ng Panginoon, Mga mapagkunwari, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit sa araw ng pamamahinga? napahiya ang lahat ng kumakalaban kay Jesus sa sagot niyang ito. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng kahangahangang bagay na ginawa niya. Sinabi ni Jesus, Ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ito ihahambing? Ang katulad nito'y isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging isang punong kahoy. At ang mga ibon ay nagpupugad sa mga sanga nito. sinabi pa ni Jesus, Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Ito'y katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina. Kaya't umalsa ang buong masa. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan papuntang Jerusalem. May nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? sinabi niya sa kanila, Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto ay isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Sasabihin naman niya, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na mapaggawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. Darating ang mga tao, buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at dudulog sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna, at may nauunang mahuhuli. Dumating noon ang ilang Pariseyo at sinabi nila kay Jesus, Umalis na kayo rito, sapagkat ibig kayong ipapatay ni Herodes. Subalit sumagot siya, Sabihin ninyo sa asong gubat na yon
na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas, at sa 3 araw ay tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem! Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't pababayaan ng lubusan ang iyong templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. 14 na kabanata. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong minamanas, kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik, kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling ito at saka pinauwi. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo ito iaahon agad kahit araw ng pamamahinga? at hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga panauhin ay ang mga upuang pandangal. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito sa kanila. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag ka agad uupo sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas marangal kaysa sayo. Baka lapitan ka na nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sayo, maaari bang ipigay mo ang upuang yan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera. Magtatamo ka ng malaking karangalan sa harap ng lahat ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, Kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Sapagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayon, magagantihan ka na. Sa halip, kung ikaw ay maghahanda, ang anyayahan mo ay ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka. Sapagkat hindi man sila makaganti sa iyo, ang Diyos ang gaganti sa iyo sa muling pagkabuhay ng mga banal. narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon, at sinabi sa kanya, Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, Halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit, nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 pares na turong pang-araro at kailangan kong masubukan ng mga yon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa pa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin
at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Naggalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, "Madali, lumabas ka sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay." At sinabi ng alipin, "Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa." Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, "Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa." Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya mauupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon, ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Mabuti ang asin. Ngunit, kung ito'y mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat na muli? Wala itong kabutihang maibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi. Kaya't ito'y itinatapon na lamang. Makinig ang may pandinig. 15 kabanata. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan naman ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, Ang taong ito'y nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, anong gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nakita ko ang tupa kong nawawala." Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan, kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan? Wawalisan ang buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita? Kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nakita ko rin ang nawawala kong salaping pilak." Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan.
Sinabi pa ni Jesus, May isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon ang lahat niyang kayamanan sa mga bisyo. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinag-alaga nito ng mga baboy sa bukid. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang magbigay sa kanya ng pagkain, ay ibig na niyang kainin kahit ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Napag-isip-isip niya noon ang kanyang ginawa. At nasabi niya sa sarili, Oh, labis-labis ang pagkain ng mga utusan ng aking ama. Samantalang, ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga utusan. At tumindig nga siya at umuwi sa kanila. At malayo pa'y natanawan na siya ng kanyang ama. At dala ng malaking pagkahabag ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, O Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, kunin ninyo ang pinakamagarang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Patayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong meron sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. Tugon ng utusan, Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat ang kapatid mo'y nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ko binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyong ito, na lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ay ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya? Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling, at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang, sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. 16 na kabanata. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo?
Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niyang una, gaanong utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo, gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaanong utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makalupa ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na yon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga Pariseo, tinuya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagapagbautismo. Buhat noon ay ipinapangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito. Mas madali pang maglaho ang langit at ang lupa kaysa mawalan ng bisa ang kaliit-liitang titik ng kautusan. Ang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalunya, at ang mag-aasawa naman sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat at nakahiga sa may tarangkahan ng mayaman, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi, at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri
at basain ang aking dila, sapagkat ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon, ay maligaya siya rito. Samantalang ikaw na may nagturo sa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan. At ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang balaan sila nang hindi sila humantong sa takong ito ng pagdurusa. ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Yon ang kanilang sundin. Hindi po sapat ang mga yon. Tugon ng mayaman. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. 17 kabanata. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Hindi mawawala ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan yon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang, nagsisisi ako, kailangang patawarin mo siya. sinabi ng mga apostol sa Panginoon. Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon. Kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki man lamang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikomoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Sino sa inyo magsasabi sa kanyang aliping kagagaling sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, halika at kumain ka na? Hindi ba't ang sasabihin ninyo'y, ipaghanda mo ko ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ko habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinunod siya nito? Ganon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mabag mo kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare. Habang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? sinabi ni Jesus sa kanya, Tumindig ka at humayo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Minsan,
Si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, Walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. At wala ring magsasabing nagsimula na ito dito o doon. Sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa kalagitnaan ninyo. at sinabi niya sa mga alagad, Darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi niyo ito makikita. May magsasabi sa inyo, naroon siya o narito siya. Huwag kayong pumunta at huwag kayong maniniwala sa kanila. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagpapaliwanag sa buong kalangitan sa isang iglap. Ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa panahong ito. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Ganoon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganon din ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. Sa araw na yon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yon, may 2 taong nasa isang higaan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng nagtrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, Kung saan may bangkay, doon nagtitipon ang mga buitre. 18 kabanata. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, Sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding yon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking kaso. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang malaunan ay sinabi ng hukom sa sarili, Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mapagod ako sa kapupunta niya rito. at nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na yon. Ngayon, pagkakaitan kaya ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit, pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. May 2 lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may maniningil ng buwis. Tumindig ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili.
O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na yon. 2 beses akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo at nagbibigay pa ako ng 10 bahagi ng lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Inilalapit ng mga tao kay Jesus pati ang kanilang mga sanggol upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Nang ito'y makita ng mga alagad, kinagalitan nila ang mga tao. Ngunit tinawag ni Jesus ang mga alagad at pinagsabihan, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang hindi magpasakop sa paghahari ng Diyos, gaya ng isang bata, ay hindi paghaharian ng Diyos kailanman. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng di totoo. At igalang mo ang iyong ama't ina. Sinabi ng lalaki, Ang lahat pong iyan ay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Nalungkot ang lalaki nang marinig yon, sapagkat siya'y napakayaman. Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki, kaya't sinabi niya, Napakahirap pasakop sa paghahari ng Diyos ang mayayaman. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtanong ang mga naroong nakikinig, Kung gayon, sino po ang maliligtas? Ang hindi kayang gawin ng tao ay magagawa ng Diyos. Tugon ni Jesus. Nagsalita naman si Pedro, Panginoon, iniwan po namin ang aming tahanan at sumunod sa inyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, Tandaan ninyo ito. Kapag iniwan ni Numan ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, upang pasakop sa paghahari ng Diyos, siya'y tatanggap sa buhay na ito ng higit sa kanyang iniwan. At sa panahong darating, tatanggap pa siya ng buhay na walang hanggan. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila, Pupunta tayo sa Jerusalem at dooy matutupad ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Siya'y ibibigay sa kamay ng mga hentil, kukutsain, hahamakin, at duduraan. Siya'y hahagupitin at papatayin. Ngunit sa 3 araw ay muli siyang mabubuhay. Subalit walang naunawaan ng 12 sa kanilang narinig. Hindi nila makuha ang kahulugan niyon at hindi nila naintindihan ang sinasabi ni Jesus. Malapit na si Jesus sa Jericho. May isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig niyang nagdaraan ng maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Sabi nila sa kanya,
At siya'y sumigaw. Jesus! Anak ni David! Mabag po kayo sa akin! Sinasaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak ni David! Mabag po kayo sa akin! Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag, ay tinanong siya ni Jesus. Anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Panginoon, ibig ko po sanang makakitang muli. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. noon di nakakita ang bulag at sumunod kay Jesus na nagpuri sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. 19 na kabanata. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at mayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit dahil sa siya'y pandak at sa dami ng tao, hindi niya ito makita. Kaya't patakbo siyang nagpauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Zakeo at sinabi, Zakeo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan? Sabi nila. Tumayo si Zakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus sa mga taong naroon at nakikinig. Isinalaysay niya sa kanila ang isa pang talinghaga sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay magsisimula na ang paghahari ng Diyos. Sinabi niya, May isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang gawing hari. At pagkatapos, siya ay babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tig-1 gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, Ipangalakal ninyo yan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit, galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan. Kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, Ayaw naming maghari sa amin ang taong yon. Gayunpaman, ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at magsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping pinigyan ng gintong salapi upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanyang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang 1 gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lunsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, Mamamahala ka sa 5 lunsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, Masamang alipin, sa salita mong yan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Sana pagbabalik ko'y may tinubo yan. At sinabi niya sa mga naroon, Kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10.
Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi, sabi nila. Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, nagpatuloy si Jesus papuntang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betfage at Betanya, sa bundok ng mga Olibo, pinaunan niya ang 2 sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, Pumunta kayo sa susunod na nayon at matatagpuan ninyo roon ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa yun nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo yung kinakalagan, sabihin ninyong kailangan nyo ng Panginoon. lumakad nga ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno, ayon sa sinabi ni Jesus. Habang kinakalagan nila ang hayop, tinanong sila ng mga may-ari, Bakit ninyo kinakalagan yan? Kailangan po ito ng Panginoon. Tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Habang siya'y nakasakay sa asno at naglalakbay papuntang lungsod, inilalatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga Olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinabi nila, Purihin ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon! Kapayapaan sa langit! Papuri sa kataas-taasan! Sinabi naman sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan. Guro, sawin nga ninyo ang inyong mga alagad. Sumagot siya, Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng taong nasasakupan mo. Wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay talanginan. Ngunit ginawa niyo itong yungib ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsisikapan siyang ipapatay ng mga punong pari ng mga Hudyo, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat mataimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. 20 kabanata. Isang araw, habang si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo at nagpapahayag ng magandang balita, nilapitan siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, kasama ang mga pinuno ng bayan. Sinabi nila sa kanya, Sabihin mo nga sa amin kung ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Sumagot si Jesus, Tatanungin ko muna kayo. Sabihin ninyo sa akin kung kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo. Sa Diyos ba o sa tao? At nag-usap-usap sila. Kung sasabihin natin sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi kayo naniwala sa Kanya? Subalit kung sasabihin naman natin mula sa tao, babatuin tayo ng mga tao, sapagat naniniwala silang propeta si Juan. Kaya't ang sagot na lamang nila ay, Hindi namin alam. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila,
Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng karapatang gawin ang mga ito. Nangaral uli siya sa mga tao at isinalaysay ang talinghagang ito. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Iniwan niya yon sa mga kasama at siya'y nangibang bayan sa loob ng mahabang panahon. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta niya sa ubasan ng isa niyang alipin upang kunin ang kanyang kaparte. Ngunit binugbog ng mga kasama ang alipin at pinauwing walang dala. Nagsugo siyang muli ng isa pang alipin at ito man ay binugbog, hinamak at pinauwing walang dala. Nagsugo pa siya ng ikatlo, subalit sinugatan din ito at ipinagtabuyan. Napag-isip-isip ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang mabuti kong gawin? Mabuti pa yata'y ang minamahal kong anak ang papupuntahin ko. Tiyak na siya'y igagalang nila. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak ng may-ari ng ubasan, nag-usap-usap sila at ang sabi, ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. At siya'y inilabas nga nila sa ubasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Tanong ni Jesus. Paparoon siya at papatayin ang mga kasamang yon at ipagkakatiwala niya sa iba ang ubasan. Pagkarinig nito, sinabi ng mga tao, Huwag nawang itulot siya ng Diyos. Tiningnan sila ni Jesus at tinanong, Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ang bawat bumagsak sa batong ito ay magkakaluray-luray. At ang mabagsakan nito ay madudurog na parang alabok. Tinangka ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga punong pari ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sa oras din yon, sapagkat nahalata nilang sila ang pinapatamaan niya sa talinghaga. Ngunit natakot sila sa mga tao. Kaya't naghintay sila ng pagkakataon. Sinuhulan nila ang ilang katao na magkunwaring naghahanap ng katotohanan. Ginawa nila ito upang siluin si Jesus sa kanyang pananalita, at nang sa gayon, maisasakdal nila si Jesus sa gobernador. Sinabi ng mga espiyang ito, Guro, alam po naming totoo ang inyong sinasabi at itinuturo. Hindi kayo nagtatangi ng tao, kundi itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng tao. Dapat po ba tayong magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Ngunit alam ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, Akin na ang 1 denaryo. Kanino ang larawan? At ang pangalang nakatitik dito? Sa emperador po. Tugon nila. Sinabi naman ni Jesus, Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos. Nabigo sa harap ng madla ang hangarin nilang masilo siya sa kanyang pananalita, at sa kanilang pagkagulat sa kanyang sagot, hindi sila nakaimik. Ilang Saduseyo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga Saduseyo ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Guro, sabi nila, isinulat ni Moises para sa atin ang ganitong batas. Kung mamatay ang isang lalaki at ang kanyang asawa ay maiwang walang anak, ang kapatid ng lalaki ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Minsan, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa byuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay ding walang anak. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Sila'y isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan po'y namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus, Sa buhay na ito,
ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay, sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos, yamang sila'y kabilang sa mga muling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan, tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Kaya't ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, Guro, magandang sagot ninyo. at mula noon ay wala nang nangahas na magtanong sa kanya. Si Jesus naman ang nagtanong sa kanila, Paano nasasabi ng mga taong ang Mesyas ay anak ni David? Si David na rin ang nagsabi sa aklat ng mga awit, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ang mga kaaway mo ay gawin kong tuntungan ng iyong mga paa. Ngayon, kung Panginoon ang tawag ni David sa Mesyas, bakit sinasabi ng mga taong siya'y anak ni David? Habang nakikinig ang lahat kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig lumakad ng may mahahabang kasuotan at gustong-gustong pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Kinakamkam nila ang kabuhayan ng mga byuda at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil diyan, lalo pang bibigat ang parusang ikagawad sa kanila. 21 kabanata. Pinagmasdan ni Jesus ang mayayamang naguhulog ng mga handog sa kahong lalagyan ng mga ito sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na byudang naghulog ng 2 kusing. Sinabi niya sa mga alagad, Ang inihandog ng dukhang babaeng yon ay higit sa inihandog nilang lahat, sapagkat ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis na sa kanila. Ngunit ang ibinigay ng byuda ay ang buo niyang kabuhayan. May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, Darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong yan ay iguguho at walang maiiwang magkapatong na mga bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari yun? At anong magiging palatandaang yun ay magaganap na? Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, Ako ang Kristo. At dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makabalita man kayo ng mga tigmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga yon, ngunit hindi darating kaagad ang wakas. at sinabi pa niya, Pakikipagtigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, ng tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kakilakilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y huhulihin at uusigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban at huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipapahamak kayo ng inyong mga magulang
mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis, ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas. At ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Sapagkat yon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Kaawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na yon, sapagkat magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupaing ito, dahil parurusahan ng Diyos ang bansang ito. Mamamatay sila sa tabak, at ang iba'y dadaling bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong yun, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, magalak kayo, sapagkat malapit na ang inyong katubusan. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ito, alam ninyo malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinabi ko, palalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit hindi ang aking mga salita. Ang katakawan, paglalasing at kabalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na yon at tulad ng bitag, sapagkat darating ang araw na yon sa lahat ng tao. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa templo. Kung gabi na may umaalis siya at nagpapalipas ng magdamag sa bundok ng mga olibo, maaga pa'y pumupunta na sa templo ang mga tao upang makinig sa kanya. 22 kabanata. Nalalapit na ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding pista ng Paskwa. Ang mga punong pari ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus. Ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote, isa sa 12. Kaya't nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang pag-usapan kung paano niya may pagkakanulo si Jesus sa kanila. Natuwa sila at nangakong bibigyan si Judas ng salapi. Sumang-ayon siya at mula nooy humanap na siya ng pagkakataong may pagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. Sumapit ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na siya namang araw ng pagpatay ng kordero para sa pista ng Paskwa. Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan. Tumakad na kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang pampaskwa. Saan po ninyo ibig na maganda kami? Tanong nila. Sumagot siya. Pumunta kayo sa lungsod
May masasalubong kayong lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. Sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa na kasalo ang kanyang mga alagad. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahanda ng kagamitan. Doon kayo maghanda. Lumakad sila at natagpuan nga nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, Malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang Pampaskwa bago ako maghirap. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maging ganap sa kaharian ng Diyos. Dumampot siya ng isang kopa, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay yon sa kanila, at nagsabi, Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi sumasapit ang kaharian ng Diyos. Dumampot din siya ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati yon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, Ang kopang ito ay ang bagong kasunduan sa pamamagitan ng aking dugong mabubuhos alang-alang sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magtataksil sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong magtataksil sa Kanya. At sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng ganoon. Nagtatalo-talo pa ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilalaning pinakadakila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ang kanilang nasasakupan. At gusto ng mga may kapangyarihan, tatawagin silang mga tagatangkilik ng bayan. Ngunit hindi ganoon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa. At ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Sino ba ang higit na nakakataas? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paano nga Ama ay naglaan ng kaharian para sa akin, gayon din naman, maglalaan ako ng lugar para sa inyo. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian. At kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 angkan ng Israel. Simon, Simon, ipinahintulot kay Satanas na paraanin kayo sa pagsubok, kung paanong ihinihiwalay ng magsasaka ang trigo sa iba. Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Pedro, sabi ni Jesus, tandaan mo ito. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, Nang suguin ko kayong walang dalang lalagyan ng pera, supot o sandalyas, kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po. Tugon nila. Sinabi niya, Ngunit ngayon, kung kayo'y may supot o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo. Ang sinumang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Sinasabi ko sa inyo, dapat mangyari sa akin ang sinasabi ng kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Sinabi ng mga alagad, Panginoon,
Heto po ang 2 tabak. Sapat na yan. Tugon niya. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagpunta sa bundok ng mga olibo kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Pumunta siya ng di kalayuan sa kanila, lumuhod at nanalangin. Ama, Sabi niya, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban mo. nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at tumulo sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas, isa sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Subalit sinabi ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga alagad ang mangyayari ay sinabi nila, Panginoon, gagamitin na ba namin ang aming tabak? at tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at natagpas ang kanang tainga nito. Sinabi ni Jesus, Tama na yan. hinipo niya ang tainga ng alipin at yun ay naghilom agad. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga punong pari, sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa pinuno ng bayan na naparoon upang dakpin siya. Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit ngayon ay panahon na ninyo at ng kapangyarihan ng kadiliman. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumunod sa kanila, ngunit malayo ang agwat. Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy. At si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Nang makita siya ng isang utosang babae, siya'y pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, Kasama rin ni Jesus ang taong ito. ngunit ikinailayo ni Pedro at sinabi sa babae, Aba, hindi ko siya kilala. Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya'y tinanong. Hindi ba't kasamahan ka rin nila? Ngunit sumagot siya. Nagkakamali kayo, Ginoo? Pagkalipas ng may isang oras, iginiit naman ang isa sa naroon. Kasama nga ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro. Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Samantala, si Jesus ay nililibak at binubugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Siya'y piniringan nila at tinatanong. Hulaan mo nga. Sinong sumuntok sa'yo? Marami pang panlalait ang ginawa nila sa kanya. Kinaumagahan ay nagtipo ng Sanhedrin na binubuo ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Iniharap sa kanila si Jesus at siya'y tinanong nila. Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Mesias. Sumagot si Jesus. Sabihin ko man sa inyo ay hindi kayo maniniwala. Kung tanungin ko naman kayo ay hindi kayo sasagot. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Ibig mo bang sabi, ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsasabi. Tugon niya. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Dahil ang mismo nakarinig mula sa sarili niyang bibig. Sabi nila.
Ika-23 kabanata. Tumindig ang buong Sanedrin at dinala si Jesus kay Pilato. Siya ay pinaratangan nila ng ganito. Napatunayan po namin na sinusulsulan ng taong ito ang aming mga kababayan upang makimagsik. Ang mga tao ay pinagbabawalan niya magbayad ng buwis sa emperador. At nagpapanggap pa siyang siya raw ang Mesyas, isang hari. Tinanong siya ni Pilato, Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong pari ng mga Hudyo at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turo, ay inuudyo kanyang maghimagsik ang buong taga-Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung si Jesus ay taga-Galilea nga. At nang malaman niyang si Jesus ay sakop ni Haring Herodes, ipinadala niya si Jesus kay Herodes, na nagkataon namang nasa Jerusalem ng mga araw na yon. Tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito, sapagkat marami na siyang nabalitaan tungkol dito. Umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala at ibig niyang makita yon. Marami siyang itinanong kay Jesus, ngunit hindi ito sumagot kahit kaunti. Samantala, ang mga punong pari naman at ang mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon at walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Dahil dito, siya'y hinamak at tinuya ni Herodes at ng mga kawal nito. Siya'y sinuutan nila ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong pari, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. Sinabi niya sa kanila, Isinakdal niyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga taong bayan na maghimagsik. Siniyasat ko siya sa harap niyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang niyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya ipinabalik niya sa atin si Jesus. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Ipahahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palalayain. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong yan! Palayain si Barabas! Si Barabas ay nabilanggo dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil din sa salang pagpatay. Sa pagnanais na mapalaya si Jesus, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato. Ngunit sumigaw ang mga tao, Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Ano ba ang ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay palalayain. Ngunit lalo nilang ipinagsigawan na si Jesus ay dapat ipako sa krus. Nanaig ang kanilang sigaw, kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghimagsik at pagpatay. At ibinigay niya si Jesus sa kanila upang gawin ang kanilang kagustuhan. Si Jesus ay dinala ng mga kawal. Nasa lubong nila sa daan si Simon na taga Sirene, na noon ay galing sa bukid. Siya ay pinigil nila at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nananaghoy at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, Gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang mangyayari kung ito'y tuyo na
May dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hatian ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay nililibak ng mga pinuno ng bayan. Iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesyas na hinihirang ng Diyos. Sabi nila. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak kasabay ng ganitong panunuya. Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Isinulat nila sa kanyang ulunan, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuyari siya ng isa sa mga salaring nakabitin sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Mesyas? Iligtas mo yung sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw may pinaparusahang katulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito. Dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Nang magtatanghaling tapat na, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama! Sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos at sinabi niya, Tunay ngang matuwid ang taong ito. Maraming tao ang nagkakatipon doon at nanonood. Nang makita nila ang mga nangyari, umuwi silang lungkot na lungkot. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kasamahan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea. Nakita rin nila ang mga pangyayaring ito. May isang lalaki roon na ang pangalay Jose. Siya'y taga-Arimatea, isang bayan sa Judea. Mabuti at matuwid ang taong ito at isa siya sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Kahit na siya'y kagawad ng Sanhedrin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ibinaba niya ang bangkay, binalot ng telang lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napapaglibingan. Araw noon ng paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Sumama kay Jose ang mga babaeng sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Dahil sumapit na ang araw ng pamamahinga, nangilin sila ayon sa itinakda ng kautusan. 24 na kabanata. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo. Ang mga babae ay nagbalik sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon,
nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Natigilan sila at nagtaka kung anong nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki. Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin niyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. Naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus nung una. Kaya't umuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at sa iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. Ang mga babaeng ito'y sina Maria Magdalena, Juana, at Mariang ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya hindi sila pinaniwalaan. Ngunit tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumuko siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang lino. Kaya't umuwi siya nagtataka sa nangyari. Nang araw ding iyon, may 2 alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala, para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa na ang pangalan ay Cleopas. Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila. Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. 3 araw na ngayon mula na mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin. At ganun nga ang natagpuan nila. Ngunit, hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kay hahangal ninyo, bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't kailangang ang Mesyas ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa layong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinigil nila. Tumuloy ka na rito sa amin. Malapit na ang gabi, dumidilim na. Sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, Kaya pala ganun ang pakiramdam natin. Habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag ang mga kasulatan. Agad silang tumindig at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito,
Tumayo si Jesus sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya sa kanila. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang kaharap nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha, kaya't tinanong sila ni Jesus. May pagkain ba kayo riyan? Siya ay binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ko. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, Ganito ang nasusulat. Kinakailangang maghirap at mamatay ang Mesyas. At pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa 3 araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y pinagpala. Habang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila at pagkatapos ay masayang-masaya silang bumalik sa Jerusalem. Palagi silang nasa templo at doon nagpupuri sa Diyos.